ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magpapang-abot na sina Venice at Tata. Sino kaya ang kakampihan ni Francis sa dalawa? Agad kayang matatanggap ni Francis ang muling pagbabalik ni Venice sa kanya? Abangan natin sa My Ilonggo Girl. Napakatapang ni Venice, ibang-iba ang ugali niya kay Tata. Isang araw nag-shopping si Venice. Iniwan niya si James sa hotel kung saan sila nag-check-in. Ito naman ang pagkakataon ni James para gawin ang malaswang gawain ng isang lalaking parang mauubusan ng babae at walang kakontentuhan sa nobya. Hanggang sa bumalik na ulit si Venice sa tinutuluyan nila. Nanibago si Venice sa mga kilos ni James. Papasok sana siya sa kwarto pero pinipigilan siya ni James. Malakas ang pakiramdam ni Venice na may ginawang kakaiba si James. Naging palaisipan sa kanya. Tinuluyan niyang buksan ang pintuan ng kwarto hanggang sa natagpuan niya ang pang-ibabang damit ng isang babae. Alam na agad ni Venice na niloloko siya ni James pero nagsabi si James na kay Venice ang panting yon. Mas lalong nagalit si Venice. Hinanap niya ang babae. Binuksan ni Venice ang kabinet. Natagpuan niya ang unang babae na nakahubad. Sinabunutan at sinaktan ni Venice ang unang babae. Maya-maya ay may pangalawang babae sa likuran niya. Natatakas sana. Nahuli rin ni Venice ang pangalawang babae. Sinaktan niya rin. Paglabas ng kwarto ay lumabas naman ang pangatlong babae ni James. Sinaktan rin ni Venice ang huling babae. Diring-diri si Venice dahil sabay-sabay na pinapunta ni James ang tatlong babae. Galit na galit si Venice hanggang makalabas sila sa labas ng kwarto. Nagkaroon ng iskandalo sa labas ng kwarto. May mga taong nakarinig at nakakita sa kanila. Kinuhanan sila ng video. Inaawat ni James si Venice. Sinampal ni Venice si James. Nabigo si Venice sa lalaking pinaglaban niya. Hindi niya akalain na sasaktan lang pala siya ng lalaking ito. Samantala, ginawa ng paraan ni Francis para mahanap si Tata. Nagagalit siya dahil hindi sumipot si Tata sa family photoshoot nila. Pinapangalagaan pa naman ni Francis ang imahe ni Venice sa pamilya niya. Ayaw ni Francis na masisira ang asawa sa harap ng pamilya niya dahil mahal na mahal niya si Venice. Dahil sa mga kapalpakan ni Tata, si Venice ang nagiging masama sa mata ng mga magulang niya. Pinuntahan ni Francis ang bahay ni Tata. Iniisip niya na dinalaw ni Tata ang pamilya nito. Nakapagsabi ang kapitbahay ni Tata na nasa ospital ang pamilya Magbanwa dahil sa nangyaring aksidente kay Maymay. Mainit pa rin ang ulo ni Francis. Agad-agad siyang sumunod sa ospital. Sa kabilang banda, nasa ospital pa rin si Tata. Kausap niya si John Paul. Nag-aalala si Tata sa kalagayan ng nanay gwapa niya. Ngayon naman ay sinundan pa ni Maymay. Patuloy lang si Tata na lalaban sa buhay para sa mga mahal niya. Kinamusta naman siya ni John Paul. Hindi naman pinagtapat ni Tata ang mga masamang nangyari sa kanya dahil ayaw niyang makarating ang kwento sa nanay niya. Pero dahil matagal nang kilala ni John Paul si Tata, alam niya at nararamdaman ni John Paul na may hindi magandang nangyari sa kaibigan niya hanggang sa inamin na ni Tata ang mga naging problema niya sa mansyon. Pero ipangako ni John Paul na hindi niya ito ipagsasabi, lalong-lalo na sa nanay niya. Alam naman ni John Paul na ginagawa ito lahat ni Tata para sa pamilya niya. Gusto niyang matulungan ang nanay dahil may sakit ito. Sayang din ang kikitain ni Tata. Para kay Tata, ayos lang naman na masaktan ang damdamin niya. Kaya niya yung tanggapin. Isipin na lang niya na parte ito lahat ng trabaho niya. Mga ilang sandali pa ay dumating na rin si Francis sa ospital. Pagkakita ni Francis kay Tata, hindi na napigilan ni Francis ang pagsasermon kay Tata. Galit na galit siya. Nagulat sina Tata at John Paul. Hindi inaasahan ni Tata na masusundan siya rito ni Francis.
Maraming masasakit na salita ang binigkas ni Francis. Sinagawan niya si Tata. Sabi niya, lahat ng mga kapalpakan ni Tata ay siya ang nasisisi. At ang lahat ng maling ginagawa nito, bagsak yun lahat sa totoong asawa niya dahil nagpapanggap lang siyang si Venice. Pumayag si Francis na magpanggap si Tata para pagtakpan ang asawa niya. Pinagtrabaho ni Francis si Tata para maging siya si Venice. Pero puro kapalpakan lang pala ang gagawin nito. Imbes na maging maganda ang tingin ng mga magulang niya kay Venice, ay mas lalo pang napasama. Nagpaliwanag si Tata. Sasabihin niya sana na kinailangan niyang magpunta sa ospital dahil nagdelikado ang kapatid niya. Pero hindi na siya pinagsalita pa ni Francis. Wala siyang pakialam. Kung may pagpipilian lang si Francis ay hindi na niya kukuhanin ulit si Tata. Pero wala nang magagawa si Francis kundi pagtiisan si Tata. Pinilit ni Francis na maghanda na si Tata dahil aalis na sila. Kailangan na nila bumalik sa mansyon dahil hinahanap na rin siya ng magulang nito. Pumayag na rin si Francis na magpaalam na muna si Tata sa nanay niya hanggang sa sinama na nga ni Francis pabalik si Tata. Pinagbihis ni Francis si Tata ng magandang damit na kagaya ng kay Venice. Samantala, kumalat ang video ni Venice na nakikipag-away sa mga babae ni James. Naging trending ito. Napanood ni Sugar ang kapatid. Nagulat siya. Agad niyang sinabi sa nanay niya kung saan nila matatagpuan si Venice. Nabigla rin si Vivian sa napanood niya. Inutusan ni Vivian si Sugar na hanapin ang address na tinutuluyan ni Venice para masundo na nila. Pagkakataon na ni Vivian na makuha si Venice dahil nagkakalabuan na sina Venice at James. Hanggang sa natagpuan nila ang tinutuluyan ni Venice, inaamo-amo ni Vivian ang anak. Kinuha nito ang loob para mas madali niyang maengganyo si Venice sa mga balak niya. Niyakap ni Vivian si Venice. Pinipilit na niyang umuwi ang anak para bawiin ng anak niya ang buhay na para talaga kay Venice. Oras na rin para umuwi na si Venice sa mansyon niya. Nagtataka si Venice sa mga katagang binitawan ng mami niya. Nagtataka siya sa salitang bawiin. Ipinaliwanag ni na Sugar at Vivian na may isang babaeng kamukhang-kamukha ni Venice ang pansamantalang pumalit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Venice. Parang kilala na niya kung sino ang tinutukoy ng mami niya. Minsan na kasi niyang nakita ang babaeng kamukha niya. Pumayag na si Venice na bumalik ulit dahil sa mga paliwanag ni Vivian. Kung magtatagal pa si Tata sa pagpapanggap, baka tuluyan nang mawala kay Venice ang lahat. Galit rin naman si Venice kay James dahil sa panlulokong ginawa ng nobyo sa kanya. Sinimulan nang umuwi ni Venice sa kanila. Naghihintay lang siya sa kotse niya. Nagdadalawang isip pa kung bababa ba siya o maghihintay na lang muna. Nakikiramdam si Venice dahil makikita niya ang mga magulang ni Francis na alam niyang ayaw na ayaw sa kanya. Maya-maya ay napansin niya si Francis na may kasamang babae, kamukhang-kamukha niya. Magkahawak sila ng kamay na kinaiinis ni Venice. Hanggang sa makapasok na ang dalawa sa mansyon, unti-unti na ring sumunod si Venice sa kanila. Sa kabilang banda, may natuklasan ang abogado ni James tungkol sa pagpapakasal nito noon kay Venice. Ipinaliwanag ng abogado niya na walang bisa ang kasal ni na Venice at Francis dahil legal at si James ang unang pinakasalan ni Venice. Tuwang-tuwa naman si James dahil may habol na siya kay Venice. Sa pagpapatuloy ng pagkikita ni na Venice at Tata, nabigla si Tata nang makita niya si Venice. Galit na sinugod ni Venice si Tata. Sinaktan niya si Tata hanggang sa mapahiga ito. At yan ang mga pakakaabangan natin sa My Ilonggo Girl. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.